Ayan, sa magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And may gusto lamang po akong i-share ng good news. Okay, good news po ha. Yung mga negatron na naman dyan, panigurado nandyan na naman sa comment section. So bago po ako magsimula, and nagpapasalamat lamang po ako no, sa mga sumusuporta po sa atin. Yan nga, ngayon lamang po ako nag-commentary. Pero matagal na po akong sumusuporta kay President Bongbong Marcos. Yun nga, kaya nga ngayon lamang ako no, nag-commentary at nagbibigay ng opinion ko sa mga nangyayari sa bansa. Kasi po, may mga instances na pag kayong nag-comment negative about PBBM, or sabihin na natin, sisiraan si PBBM, magsasalita ng hindi maganda, kasi ako, madali akong maapektuhan. Kaya kumbaga, medyo kinontrol ko muna yung ganong ugali na wag pumatol dito sa mga trolls na to, no. Kaya ngayon lang po ako. Pero dati nasa Twitter ako, unang-unang ko pong platform is Twitter talaga. Tas TikTok, Facebook, tas yung pinakahuli ko is yung YouTube. So ayan mga kababayan, and gusto ko lang syempre i-share yung achievement ko po dito sa ating YouTube channel. Na parte na po tayo ng YouTube partner at available na po ang ating membership at yung supers. Yun po yung eligible na sa akin. So yan, simulan na po natin itong good news nga na tinutukoy ko is Pinoy farmers income up by 20%. Galing po yung balita na yan. Ayan. Kumbaga, World Bank po mismo ang nakapansin, no? Manila, Philippines, Filipino farmers income has increased by 20% as a result of World Bank funded projects under the Philippine Rural Development Project, with the country receiving a satisfactory rating on the implementation of the $600 million loan project. In a chance interview with reporters, World Bank task team leader Mio Takada said the Department of Agriculture has achieved more than its target and PRDP's implementation. The overall performance is very good. We have the opportunity to visit Mindanao and the Visayas. We have seen very strong commitment from farmers, enterprises, and local government units, as we saw that there was tremendous success really in achieving more than the targets. The $600 million World Bank loan entered its 10th year of implementation starting in 2014 and ending on July 31, 2025. They achieved an increase in the farmer income almost 20% already. We have seen cases where their market value has increased more than double. So kung matatandaan nyo po, nung mga last month po ata yung nagsimula na dumoble or triple po yung naging income nitong mga kababayan natin na magsasaka. Which is, syempre, good news. Kasi alam nyo naman po yung naging epekto ng rice tarification law ng nakaraang administrasyon sa ating mga magsasaka. Ito lang naman po yung isa sa nagpahirap sa mga kababayan natin. Kasi biruin mo, imbis na suportahan mo yung mga magsasaka, imbis na tulungan mo sila sa mga pangangailangan nila para tumaas po yung kita nila, ang ginawa nila, umangkat sila ng umangkat ng bigas sa mga karating na bansa. Diba, imbis na suportahan mo, imbis na tulungan mo, tumaas yung kita nila. Kasi naman, diba, sila yung nagpapakain sa atin, sa Pilipinas. Tapos sila yung may pinaka mababang sahod, mababang kita. Tapos hindi pa sila sinusuportahan ng pamahalaan. Ganyan po yung nangyari noong nakaraang administrasyon, na pinabayaan yung mga kababayan nating magsasaka. Kaya ngayon po, nung si President BBM na yung naupo, isa po sa pangunahing prioridad niya ay ang Department of Agriculture. At syempre po, kasama na doon yung mga magsasaka nating kababayan. Nasabi nga ni President BBM, gusto niya tumaas naman yung antas ng pamumuhay ng mga kababayan natin. Kasi sila yung nagpapakain sa atin. Siyempre, kung wala yung mga farmers natin, kung wala yung mga magsasaka natin, paano na lang tayo? For sure, mas mataas ang bilihin kung wala tayong mga magsasaka na
nagtatrabaho, naghahanap buhay, nagsasaka para sa atin. Tapos itong mga kababayan natin na to, nakakala mo kung sino kung makapag-react, nung nalaman nilang malaki yung kinikita ng mga magsasaka, kini-question nila, dapat daw ibenta ng mas mura yung palay. Eh di ba sabi nga nung interview ni President BBM nung nakaraan, ang nangyayari, yung mga middleman na bumibili, or yung trader, sabihin na natin, na bumibili ng palay, eh nakikipagkumpetensya, pataasan sila ng pagbili. Ang magandang naging epekto nito, syempre sa mga kababayan natin magsasaka, dumudoble yung kita nila. Hindi, kumbaga, kung noon, nalulugi sila, palugi nilang binibenta, kasi nga, kumukuha ng mga bigas sa ibang bansa, hindi sila sinusuportahan kaya bibenta nila ng mas mura. Lugi sila. Kumbaga, yung bumalik lang puhunan. Walang kita, walang tinubo. Kasi nga, hindi sila sinuportahan ng pamahalaan. Pero ngayon nga, sa administrasyon ni PBBM, isa po sa pangunahing pinapriority ay yung mga kababayan nating magsasaka. And ito po, good news ito, na tumaas yung kita ng mga magsasaka natin. Kasi naman, para naman, 'di ba? Sila naman. Hindi yung puro sarili lang natin iniisip natin. Kasi may magsasabi na naman diyan na dapat ibenta ng 20 pesos yung bigas, ganito, ganyan. Nagre-recover pa nga po yung mga magsasaka natin. Bigyan naman natin sila ng pagkakataong pumita din. Hindi yung puro sarili lang natin iniisip. Sasabihin na naman dyan for sure, pinangako itong 20 pesos na bigas. Hindi po yan pinangako. Paulit-ulit na lang, hindi ko alam kung nag-aral ba kayo at kailangan paulit-ulitin yung sabihin na ipinangako, which is hindi naman. Isa po yan sa pangarap ni PBBM na maabot natin yung ganung presyo ng bigas. Siyempre, kung kayo puro batikos, imbis na tumulong na lang kayo, 'di ba, na ma-achieve yun, pangarap na yun. Hindi Kayo pa yung nagsisimulang mag-criticize. Kayo pa yung nagsisimulang gumawa ng maling naratibo, ng maling impormasyon tungkol dyan. So ito mga kababayan, itong nakapansin po ng datos na to, galing po ito sa World Bank. Na ayan nga, tumaas po ng 20% yung income ng mga Pinoy farmers. Ayan, good news po yan, syempre, dahil nakikita natin na epektibo yung ginagawa ni President PBBM at ang Department of Agriculture para po matulungan naman yung mga kababayan nating magsasaka. So, yan, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.